Legal Department ng isang fly-by-night na OLA nagpadala ng last and final notice doon sa hindi nakapagbayad ng utang sa kanila. So bago ang lahat, bago natin talakayin ito, ay maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan niyo ang video ito, nakatulong sa inyo, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like at malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about usapang online lending apps, ipakihit lang po yung notification bell dyan sa ating mga social media. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang sa mga online loan apps. Ako po, sinisilip ko rin po ang mga proseso ng kanilang pagpapautang, yung kanilang paraan ng kanilang pagpapautang at yung kanilang paraan ng paniningil. Ako mismo sinusubukan kong applyan para makita natin magkaroon kayo ng tamang expectations at magkaroon ako sa inyo ng shared real experience dito sa mga online loan apps na aking sinusubukang applyan at utangan. Okay, muli, hindi ko po ako yung hinihikayat na mangutang dito sa mga online loan apps. So, ito yung email na galing daw doon sa Help Peso Legal Department. O, ito na naman, tumira ng tres panes. Yung Help Peso kasi na to, sumilip ko siya sa list of recorded online loan app. Hindi ko po siya nakita. Okay, kaya sinasabi ko siyang fly-by-night. Kasi, once na hindi naman sila list dyan sa mga recorded online loan platform ng SEC, is they are fly-by-night. Ibig sabihin, wala silang authorization na magpautang through online. At hindi ko rin siya nakita sa tatawag doon sa SEC register. Hindi ko siya napansin masyado. Okay? Pero ito yung sabi niya, malupit pa yung pangalan nung nag-email, Diana Meneses. Yung artista. Comedy talaga itong mga agent na ito ng mga online loan apps na mga fly-by-night. Sabi, last and final notice. This is online lending company. Your features with valid ID that you provide as requirements ay pinaprocess na ng aming legal department to forward to NBI for bad debt record. We will also endorsing you Credit Management Association of the Philippines for blacklisting to all bank financing institutions and other lending company, including your contact reference. This may affect your NBI profile as your name may be tagged with pending cases. Once na ito ay na-forward sa kanila, kayo po ay pupuntahan ng field collector with barangay official and legal department sa bahay at trabaho nyo. We will also coordinate to file up complaint. I will wait for your response to do our final action. Okay. Sabi ko na nga ba sa inyo Ang gulo ng kanilang grammar, yung kanilang mga pagsasalaysay ng kanilang paniningil ng demand letter. Napakalabo nito mga final notice nila. Pero ang sabi, notices, this is online lending company. Your features with valid ID that you provide as requirements ay pinoprocess ng aming legal department. Legal department, hindi nyo alam kung tama ba yung legal demand letter na pinapadala nyo sa email. Doon pa lang sablay na kayo. Bakit lending company? Di ba dapat nakalagay yung pangalan ng lending company na as in talagang yung Help Peso? Dapat hindi yung pangalan lang ng tao ninyo. Hindi si Diana Meneses. Ano yun? Only agent na ba si Diana Meneses ngayon? Di ba dapat mismong email ng company bukod sa Help Peso Legal Department. Dapat yung mismong website nila, yung nakalagay dyan, yung mismong yung domain account na kanilang company, hindi si agent. Okay, yun na po. Dito po natawa ako Tignan niyo yung pagkakalansan ng kanilang mga pagsusulat dito. Aming legal department to forward to NBI for bad debt record. Ano yun? Pag pinagsama yung debt record, nawala na yung hiwalay, di ba? Parang nagmamadali ba kayo magsulat? Yun lang po masasabi ko, Tapos meron pang i-endorse sa Credit Management Association. So, ano yun? Ang alam ko, Credit Information Corporation, yung CIC. Pero Credit Management Association, I don't heard pa kung totoo man to o hindi. Pero wala akong masyado narinig about that para ma-blacklist ng mga bank and financing lending company. Tandaan nyo hindi kayo pwedeng i-blacklist. Titingnan lang nila yung record niyo kung kayo hindi nakapagbayad ng utang. At ang malupit pa ron, itong Help Peso ay hindi naman authorized magpautang online. At siguradong wala rin sila
sa CIC dahil hindi ko sila nakikita doon sa list ng SEC. Okay, kaya I will doubt na sila ay nasa submitting entities ng CIC because this is a fly-by-night na OLA. Okay? Then ito raw, yung sinasabi niya na lahat daw, NBI profile as your name may be tagged with pending cases. Once na ito ay may forward sa kanila, kayo po ay pupunta ba rito na ano? Lahat daw na pending cases. Paano magkakaroon ng pending cases? Medyo naguguluhan ako sa kanila dito. No? Yung NBI, wala namang pakialam yan sa mga usaping utang. Kaya ano yung pending cases? Maliban na lang kung meron kayong sinampang kaso na kriminal like the estafa, swindling, or something like na kung nagbigay ng cheque, yung BP22, yung sabi yung bouncing check, no? Di ba? Yun. Pero kung utang ang usapan, tandaan niyo wala yang pakialam si NBI, okay? Tapos pati raw yung mga contact reference no, ay dadamay daw nila. Pwede ba yun? Doon sa kaso siya, sa may pending case ito, may forward sa kanila at official daw silang pupunta sa barangay kasama legal department at yung mga trabaho, yung pinapasukan niyo, pupuntahan doon nila para makapag-coordinate to file a complaint. Tandaan niyo ha, pwede mo sila mag-file ng small claims case. Pero I doubt na magpapile talaga sila dyan. Unang-una, they are illegal. Health PESO, legal department. Paano naging legal department? Illegal department dapat. No? And then, kung pupuntahan talaga kayo niyan, kung talagang gusto nila maging legit, as in talagang gusto nila mapatunayan na lehitimo sila, magpunta sila sa bahay. Singilin nila na maayos. Ang problema, dinadaan sa ganito Dinadaan sa pananakot na pupunta si NBI, pupunta si PNP, pupunta si... baka kulang na si Presidente, pumunta rin sa kanila Isama nila ron Diba? Pati si Barangay. Ito yung mga gasgas na ng mga pag-i-email sa kanila. Yan, halos sa lahat ito is tawag yung copy-paste ng mga email. Kaya tandaan nyo, hindi rin pwedeng madama yung mga contact reference. Yung contact reference, check your NBI. Diba? Pati contact reference daw, is dadamay daw. Ewan ko sa kanila, bakit idadamay nila yung contact reference? Kung for assuming lang naman na yung contact reference, dapat nga tinatawagan nyo muna kung kilala ba talaga nila yung nangungutang o hindi. Kumbaga parang co-maker o guarantor. Which is yun yung tamang proseso. Tawagan muna yung tao kung talaga bang kilala o hindi. Pero nangyayari, ginagamit na contact reference. Sabihan si kamag-anak o hindi alam ni kamag-anak. Diba? Paano siya madadamay doon? Hindi naman niya. At hindi naman ipinaalam din na nag-utang. Kumwari, at si kamag-anak sinabi sa akin, oy, may tumatawag sa akin. Bakit ako sinisingil? Malay ba ni contact reference kung ginamit niya yun nung walang paalam, di ba? Sabi nga, tawagan muna ni lending company. Ito pa, itong Health PESO Liga, itong Health PESO, tandaan nyo hindi ko siya nakita sa list. Ulitin ko, wala po siya sa list na recorded on and on platform. So, kapag nakakaranas kayo na nakakatanggap kayo ng mga ganitong messages, tandaan nyo, santabi nyo na lang, dead nyo na lang yung mga ganyang klase message. Wala po yung katotohanan ng pawang pananakot. Pero, tandaan nyo, kung may utang naman kayo, kung magkano naman yung halaga, ibalik nyo lang po kung magkano yung nakuha ninyo. Para kahit paano hindi naman tayo napagkakamalang mga scammer din. Para mawala yung mga isipin ng iba na marunong mangutang, hindi marunong magbayad. Ibalik nyo lang natin kahit yung principal amount para sa ikabubuti ng ating nating pagkatao. Yung kanina. Pero kung kayo, nasa inyo pa rin yung desisyon kung babayaran nyo yan o hindi. Yun lang po ang paalala ko sa inyo. So sana nakatulong video ito muli. Maglalambing ako na pakipalo po ang aking social media account, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa ulitin.